Life After Prison by Silence You. Kabanata 2841 hanggang 2850. Mayroong isang malaking isla na halos 10,000 milya kwadrado sa Eastern Sea. Kumikislap ang kidlat at dumagundong ang kulog sa kalangitan sa ibabaw ng isla. Madilim na ulap ang nakalawit sa itaas ng kalangitan. Ito ang sacred land ng mga mahiwagang nilalang sa Blue Realm, ang Thunder Peak Region. Napakagandang laban. Sa itaas ng isla, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na baluti ang lumulutang sa madilim na ulap. Ang aura na kanyang ipinapalabas ay nagpapakita na siya ay isang level 9 Supreme Paragon. Sa sandaling iyon, nakatingin siya sa malayo at nakaramdam ng kilabot. Ang higanteng leon na may 9 na ulo ay nakatunog sa ulap sa tabi niya. Sinabi nito, "Hoy, Trey, malamang ay mapalad ka na napatalsik ka sa Dragonoid dahil sa maruming lahi mo. Kung hindi, natatakot akong papatayin ka kapag sinalakay ng mga Devil Cultivator ang Dragon Palace." Si Trey, ang lalaking may pilak na baluti, ay may parehong iniisip at hinawakan ang sungay sa kanyang noo. Siya ay hinamak ng Dragonoid dahil isa siyang ahas. Pinalayas siya ng Dragonoid. Kaugnay nito, pumunta siya sa rehiyon ng Thunder Peak at naging hari ng Monsteroid. Nang salakayin ng mga Devil Cultivator ang Dragonoid, nasaksihan niya ang lahat. Ang Dragonoid ang royal family na namuno sa rehiyon ng Thunder Peak, ngunit ang buong angkan ay nalipol na ngayon. Nang masaksihan ito ni Trey, nakaramdam siya ng kilabot at natakot. Ang leon na may 9 na ulo ay nakatingin din sa larangan ng digmaan. Nakasulat dito. Iniisip ko kung paano nakumbinsi ng Dragonoid na iyon ang Grandi Uno Sacred Land na tulungan siyang maghiganti. Nabalitaan kong pinatay ni Adrian si Hora ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko masabi kung nasaktan siya. Patuloy na pinanood ni Trey ang laban ni Baldwin at Severin. Antong hininga siya. Matagal ko nang naririnig ang tungkol kay Severin mula sa Grandi Uno Sacred Land. Sinasabi ng mga tao na mayroon siyang natatanging talento. Pero hindi ko inakalang bilang isang level 6 Supreme Paragon ay kaya niyang labanan si Baldwin na 3 antas ang nauuna sa kanya. Nakakamangha talaga iyon. Bigla na lang, isang malakas na boses ang nagmula sa madilim na ulap na hindi kalayuan. Isang puting sorrow na may 9 na buntot ang nagpalit ng anyo at lumapag sa tabi ng leon na may 9 na ulo. Ang katawan nito ay kumikinang sa napakagandang liwanag. Pagkatapos ay nagpalit ito ng anyo at naging isang batang maamo at gwapong lalaki. Walang pakialam na nagsalita ang leon na may 9 na buntot. Napakagaling niya talaga pero mamamatay na siya. "Oh, bakit mo nasabi yan?" Nagulat ang leon na may 9 na ulo nang marinig iyon dahil mas positibo sila ni Trey kay Severin. Inakala nilang natapos na ni Severin ang mga patakaran ng swordsmanship, mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban, at ang estilo ng Celestial Swordsman mula pa noong unang panahon. Karamihan sa mga Celestial Swordsman mula pa noong unang panahon ay alinman sa pinakamalakas sa kanilang mga antas o may lakas na patayin ang mga nasa mas mataas na antas kaysa sa kanila. Bukod pa rito, ang Protective Divine Weapon ni Severin ay tila isang sandatang hinulma mula pa noong unang panahon. Kumikinang ito sa daan-daan at libu-libong prinsipyo ng batas. Maliwanag, hindi ito isang normal na level 1 Protective Divine Weapon. Iyon ang mga dahilan kung bakit inisip ng leon na may 9 na ulo at ni Trey na mas mataas ang tsansa ni Severin na manalo. Umiling ang fox na may 9 na buntot at sinabing, "Hindi ba ninyo napansin na may mali sa Primordial Sacred Land? Ang Primordial Sacred Land ay palaging nasa matuwid na panig. Ngunit, ngayon ay nakikipagsabuatan sila sa mga Devil Cultivator. Tingnan mo si Baldwin. Wala nang senyales ng kanyang celestial light sa kanyang katawan. Sa halip, ang kanyang katawan ay natatakpan ng itim at mabigat na demonyong enerhiya. Mas dalisay pa ito kaysa kay Gren. Sa tingin ko hindi na siya ang dating Baldwin." Simula nang makipagdigma ang Primordial Sacred Land, napansin nitong may mali sa Primordial Sacred Land lalo na matapos nitong masaksihan kung paano namatay si Darius. Nang araw na magbukas ang lihim na kaharian ng Eastern Sea, malapit ito sa lugar kahit hindi siya makapasok sa lihim na kaharian. 2 kalahating immortal ang humahabol kay Severin at si Adrian ay walang ibang nagawa kundi ang magpakita at makipaglaban kina Darius at Xavier upang iligtas si Severin.
Ginamit ng siyam buntot na Zoro ang kanyang likas na kasanayan upang tahimik na magtago sa kawalan. Noong una, plano niyang bumalik sa Thunder Peak region pagkatapos ng digmaan. Nang maisip nitong makaalis na matapos bigyan ni Adrian ng isang malakas na suntok si Darius, nasaksihan nito ang paglamon ni Xavier kay Darius. Sa sobrang takot nito ay hindi ito nang ahas na kumilos. Matapos marinig iyon, kumunat ang noo ni Trey at ng siyam ulo na leon at naisip ito. Ibig mo bang sabihin, may kumuha sa bangkay ni Baldwin? Nanlaki ang mga mata ng leon na may siyam na ulo at nagsalita sa mahinang boses. Umiling si Trey ng mariin, iniisip na masyado lang nag-iisip ang leon na may siyam na ulo. Imposible yan. Si Baldwin ay isang level 9 Supreme Paragon. Mas makapangyarihan siya kaysa sa ating dalawa rito. Sino ang may sapat na lakas para patayin siya at angkinan ang katawan niya? Sabi ng Zoro na may siyam na buntot. Anstora. Ito ang sagot na lumabas sa isip niya matapos ang mahabang pag-iisip. Habang nilalamon ni Xavier si Darius, narinig ng Fox na may siyam na buntot na binanggit ni Darius ang Anstora. Gaya ng inaasahan, nabigla sina Trey at ang leon na may siyam na ulo sa sagot. Matagal bago sila nakabawi at napasigaw sa takot. Ano? Walang sino man ang maaaring masisisi sa kanilang pagkagulat at pagkabigla. Ang Anstora ay isang ipinagbabawal na termino at ang pagbanggit dito ay automatikong magdudulot ng takot sa bawat cultivator. Noong nakaraan, ang mga Celestial ay pumupunta sa Realm Gate upang palakasin ang selyo bago umakyat dahil natatakot silang makatakas si Anstora at sirain ang Blue Realm. May mga bali-balita na bago pa man nakulong si Anstora sa Realm Gate, nakapatay na si Anstora ng maraming kalahating immortal kaya hindi kakaiba na kahit ang mga level 9 Supreme Paragon na tulad nila ay natatakot sa Anstora. Sa kabila nito, nahihirapan pa ring paniwalaan ng siyam na ulong leon na hahayaan ng pinuno ng Sacred Land na lumunin at sakupin ng Anstora ang kanyang katawan. Isang katawa-tawang bagay. Tumingin ang siyam na ulong leon sa siyam na buntot na Zoro at sinabi gamit ang malalim at paos na boses. Totoo ba ang sinabi mo? Sa puntong iyon, nagpa siya ang siyam buntot na Zoro na ikwento ang lahat ng kanyang nakita. Pagkatapos noon, hinaplos ni Trey ang kanyang balbas at nagkaroon ng nakakagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Lumunok siya at sinabi sa seryosong boses. Kung ganoon, malapit nang matapos ang buhay ni Severin. Lubhang nagbago ang mukha ng liyong may siyam na ulo. Hindi niya maiwasang magdalamhati. Hindi nakakapagtaka na ang mga mapagmataas na kalahating immortal na Devil Cultivator ay handang makipaglaban kasama ang Primordial Sacred Land. Kahit gaano pa kalakas si Severin, wala siyang pagkakataong manalo kapag ang totoo ay kalaban niya si Anstora. Tumingin ang tatlong Monsteroid King ng Thunder Peak region kay Severin na 10,000 milya ang layo. Ang kanilang mga titig ay puno ng awa at pakikiramay. Pagbalik sa larangan ng digmaan, ang buhok ni Seren ay natatakpan sa kanyang mukha. Ang kanyang mga damit ay naging mga piraso ng tela. At mayroon siyang mga sugat sa buong katawan. Dahil sa pag-atake ni Heath at Mona sa kanya, matagal na siyang nasa kawalan. Ang kanyang malakas at malademonyo na pangangatawan ang dahilan kung bakit siya nakapagtiis hanggang ngayon. Nang mapagtanto kung gaano siya kalubha ang sugat, tiningnan ni Seren ang mga disipulo sa likuran niya na karamihan ay pinatay. Nanlumo siya. Walang maitutulong si Baldwin. Hindi napigilan ni Gren na labanan si Adrian. Walang sino man ang makakatulong kay Seren. Sa walang dahilan, nagsimula siyang makaramdam ng inis at pagkairita. Bigla, narinig niya ang sumisigaw na boses ni Heath sa tabi mismo ng kanyang tainga. Isang panganib ang bumangon sa kanyang puso. Ang lakas ng loob mong magambala kapag nakikipag-away ka sa akin. Kunin mo na to. Sumigaw si Heath. Tumingin si Seren at nakita ang kaldero sa kamay ni Heath na naglalabas ng banal na liwanag at nagliliyab na mainit na apoy. Sinunog at winasak nito ang kanyang banal na pandama. Pumasok din ang apoy sa kanyang katawan at hinanap ang itaas na bahagi ng enerhiya ni Seren. Nagtamo si Seren ng malubhang pinsala ngunit sa kabutihang palad, mabilis siyang kumilos at hinaranggan ang kanyang itaas na bahagi ng enerhiya. Sa kabila nito, nasaktan siya ng atake. Habang siya ay pinalad, ang kanyang dibdib ay nasasaktan. Isang talam ang tumagos sa kanyang puso na parang isang matalas na espada at ang nakakatakot na mga patakaran ay sumire sa kanyang malademonyo na katawan.
Hindi kalayuan, si Mona ay pumipirma ng isang kasanayan. Kasunod nito, sumabog ang talam. Dinurog ng walang katapusang liwanag ang malademonyo na katawan ni Seren. Ang kapangyarihan ng mga panuntunan ng langit at lupa ay sumaire sa kanyang kaluluwa at nilamon ang kanyang mana. Hindi, sumigaw si Seren nang may sakit bago siya namatay. Malungkot ang boses niya. Kasunod nito, sumabog ang kanyang katawan at napuno ng dugo at natapos ang kanyang pag-iyak. Ang pagkamatay ni Seren, ang sect leader ng Wicked Tribe, ay naging mabigat sa damdamin para sa mga disipulo ng Primordial Sacred Land, Wicked Tribe, at ng Darkness Sacred Land. Ang mukha ni Baldwin ay mukhang kakilakilabot. Ang itim na demonyong enerhiya ay bumalot sa kanyang katawan ng hindi mabilang na mga patakaran ng pagkawasak na naipon at naging isang pulang sibat. Ang sibat ay naglalabas ng isang nakakatakot na aura na sumaire sa kalawakan at ang dagat sa ilalim niya ay naghiwalay upang ipakita ang ilalim ng dagat. Arg! Hindi pa nakaramdam ng galit na kasing lakas ni Baldwin ang kanyang nararamdaman ngayon matapos mamatay si Seren. Sila lang ni Seren ang dalawang Supreme Paragon na sumali sa labanan. Si Gren ay sinakop ni Adrian at nahihirapan si Baldwin na patayin si Severin. Sa sandaling iyon, nagpasya si Baldwin na huwag nang pigilin pa ang sarili at pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Isang napakalaking demonyong enerhiya ang mabilis na sumaire sa harang at sumugod palabas ng katawan ni Baldwin. Ito ay isang purong demonyong enerhiya na puno ng aura ng katiwalian at pagkawasak. Mabilis nitong pinalaganap ang nakapalibot na kawalan sa napakabilis na bilis. Anumang bagay na may bahid ng demonyong enerhiya ay agad na nawasak. Gumuho ang kawalan. Nagdilim ang dagat at naglabas ng malansang amoy. Nagkahiwa-hiwalay ang katawan ni Baldwin, naging isang kalansay na may hawak na 10 talampakang taas na pulang sibat. Ang demonyong enerhiya ay nakasabit sa likod ng kalansay na parang isang balabal. Habang hawak niya ang sibat, binigyan niya si Severin ng isang nakamamatay na titig. Ang kanyang boses ay parang kakilakilabot at paos na parang dalawang metal na plato na nagkikiskisan sa isa't isa. Severin, hindi mo dapat ginulo ang plano ko. Kung sabik ka ng mamatay, tutuperin ko ang mga kahilingan mo. Agad niyang sinaksak ang sibat sa harap. Bigla na lang nagbago ang kulay ng langit at lupa. Umugang ang kulog. Hindi mabilang na mga batas ng pagkawasak ang naging isang malamig na sinag sa dulo ng sibat. Ang malamig na sinag ay naglabas ng isang nakakatakot na aura na kahit ang isang kalahating immortal ay magugulat. Ang biglaang pagbabago ng katawan ni Baldwin ay yumanig sa lahat ng nasa labanan. Si Severin ang unang nakapansin ng pagkakaiba. Tinitigan niya si Baldwin gamit ang isang pares ng mabangis na mga mata at mariing sinabi. Hindi ikaw si Baldwin. Sino ka? Kahit na sumali si Baldwin sa mga Devil Cultivator at nagsimulang magsanay ng demonic technique, hindi nito maipaliwanag kung paano kayang pahinin ni Baldwin ang aura ng nakapalibot na bagay sa pamamagitan lamang ng paglabas ng demonic energy. Ito ay malinaw na isang kaso na sinakop ng isang Supreme Old Devil ang kanyang katawan. Narinig ng kalansay ang tanong at ngumisi habang iwinagayway ang sibat sa hangin. Ang pulang banal na liwanag ay may dalang napakalaking kapangyarihan at hinaranggan ang lahat ng ruta ng pagtakas para kay Severin. Nako, hindi. Nang mapagtanto ni Severin ang nangyayari, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Mayroon siyang masamang kutob na siya ay mapapahamak. Hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Trilyong selula ng universo ang umikot ng walang kabuluhan. Bawat selula ay kumikinang na may nagliliyab na banal na aura. Kasunod nito, nasa puso niya ang Green Emperor Pagoda. Mabilis niyang ipinasok ang isang malaking halaga ng mana sa pagoda. Di nagtagal, lumaki ang pagoda mula sa isang kamao patungo sa normal nitong laki at lumutang sa ere. Sumabog ang mga guhit ng berdeng ilaw at sa wakas, naging isang haligi ng liwanag na tumatalbog sa kalangitan. Sa ilalim ng kontrol ni Severin, dumaloy ang liwanag at tumalon ang mga batas. Agad, naging hindi mabilang na ilang libong talampakan ang haba ng mga banal na kadena ng kaayusan. Nagpakawala ito ng isang mataas na nota at nabasag sa papasok na malamig na liwanag na nilikha ng sibat. Isang maliwanag na araw ang sumikat sa kalangitan. Ang sikat ng araw ay nakasisilaw na bumulagta sa mga mata ng maraming tao. Sa isang kisap mata, hinati ng malakas na shockwave ang karagatan at dinala ang karagatan sa kumukulong punto. Nalantad ang ilalim ng karagatan.
Ang espasyo sa loob ng ilang milyang distansya ay nabasag na parang basag na salamin. Ang mga disipulo mula sa Wicked Tribe at sa Darkness Sacred Land na huli nang tumakbo ay naging parang ulap ng dugo. Dahil sa proteksyon mula sa pagoda ng Green Emperor, ang kanyang kapangyarihan sa paglikha ay kumislap upang ayusin ang naubos na mana sa loob ng sansinukob. Tumayo ng tuwid si Severin sa kawalan, hawak ang Oculus Blade, at hinayaan ang malalakas na bug zone ng hangin na tumama sa kanyang katawan at binaligtad ang kanyang mga damit. Ang kalansay ay nababalutan ng hindi mabilang na itim na enerhiya ng demonyo. Nang makita niya ang Green Emperor Pagoda, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Ang kanyang paos na boses ay nanginginig sa takot. Isang sandatang celestial. Hindi nakakapagtaka na napakabilis mong makaabante. Nasa iyo ang Green Emperor Pagoda. Umugang ang galit ni Baldwin sa kanyang dibdib. Lalo niyang kinamuhian si Severin. Ang Anstora ay isang kataas-taasang soberano ng mababangas na hayop noong sinaunang panahon. Maraming beses na siyang nakipaglaban sa Green Emperor. Pareho silang tinawag na pinakamagaling sa panahong iyon. Nang pareho silang naglaban para sa pagkakataong maging isang celestial, natalo ang Anstora sa Green Emperor ng halos walang tigil. Pagkamatay niya, aksidenteng sumanib ang kanyang katawan sa dugo ng demonyong celestial. Muling isinilang siya at nagdulot ng isang napakalaking sakuna. Dahil wala siyang sandatang celestial, ginamit ng Green Emperor ang pagoda upang bugbugin siya at ikulong sa dagat malapit sa Eternal. Pagkalipas ng maraming siglo, kilala ang Eternal bilang Ancestral Land, isang ipinagbabawal na lugar. Hindi maiiwasan, ang Green Emperor Pagoda ay nagdulot ng maraming masasamang alaala. Tiningnan ni Baldwin ang pagoda at nakaramdam ng matinding galit. Ang Green Emperor ang nagkulong sakin sa Eternal. Ngayon, pupugutan ko ng ulo ang kanyang tagapagmana. Tuluyan nang nabaliw si Baldwin. Binuka niya ang kanyang bibig at marahas na hamihip ng isang itim na buhawi. Sa loob ng buhawi ay bilyan-bilyong malamadilim na kaluluwa ang umuungal at isang higanti ang kumakatok sa kanyang dibdib. Isang malaking kalansay na kasing taas ng bundok, na nakasuot ng itim na demonyong baluti ang lumabas mula sa itim na ambon. Ang mga buto nito ay parang puting jade glaze, malinis at malinaw. Isang manipis na ulap ng liwanag ang lumabas mula rito at nagpaikli ng libu-libong mga patakaran. Ito ang pinakamalakas na kasanayan na mayroon ang clone ng Anstora, ang kalansay ng pinakamababangas na hayop mula noong sinaunang panahon, ang Wendigo. Ang Wendigo din ang hari ng mababangas na hayop. Ang lakas nito ay katumbas ng isang kalahating immortal. Kahit na namatay ito, nanatiling immortal ang katawan nito. Matapos itong gawing mabangis na sandata ng Anstora, ang kalansay ni Wendigo ay lalong naging malakas. Ang malaking Wendigo ay lumabas mula sa blast mist at dahan-dahang itinaas ang braso nito. Agad, isang nakakatakot na aura ng dugo ang tumigas at naging isang sangkap sa braso. Kahit ang Supreme Paragon mula sa maraming milya ang layo ay naramdaman ang panginginig ng kanilang mga kaluluwa at nahihirapang huminga. Atake. Malamig at malupit na sigaw ni Baldwin. Marahas na itinaas ng Wendigo ang kamay nito kay Severin at tinadtad. Ang pulang banal na liwanag ay nagbago sa bilyon-bilyong nakakatakot na hiwa ng mga sinag ng liwanag, agad na hiniwa ang kawalan sa loob ng 100 milya. Ang aura ng mga sinag ng liwanag ay may halong labis na nakakatakot na pagnanasang pumatay. Nakita ito ni Heath. Nagngingit-ngit siya at nagtipon ng lakas ng loob upang sumugod sa kinaroroonan ni Severin at hamarang sa harap niya. Kasabay nito, sumigaw siya. Bilisan mo. Ito ay isang sandata na gawa sa bangkay ng isang sinaunang mabangis na halimaw, si Wendigo. Katumbas ito ng isang level 5 protective divine weapon. Narinig ito ni Mona. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kamay upang tipunin ang karagatan at ginawa itong dalawang malalaking palad na tumatama patungo sa sinag ng liwanag. May seryosong ekspresyon, aniya sa malalim na boses. Ang taong kumuha sa katawan ni Baldwin ay kayang kontrolin ang enerhiyang demonyo at ang Wendigo. Ang Anstora lamang ang maaaring maging dahilan nito. Nanlaki ang mga mata ni Severin at nabigla siya sa kanyang buhay. Hindi nakakapagtaka na kumilos si Baldwin ng kakaiba at misteryoso. Mas malakas na rin ang kanyang lakas kaysa dati. Matapos maabot ni Severin ang level 6 Supreme Paragon, kaya niyang pumatay ng isang level 9 Supreme Paragon sa tulong ng Oculus Blade.
Gayunpaman, nahirapan siyang patayin si Baldwin. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Severin na ang kasalukuyang Baldwin ay isang kopya ng Anstora. Hindi nakakapagtaka na nagalit si Baldwin nang makita niyang nilulunok ni Severin ang Green Emperor Pagoda. Ang Anstora ay napatay ng pagoda, kung tutuusin. Samantala, inalis din nito ang maraming pagdududa sa isipan ni Severin. Naguluhan siya kung bakit handang makipagsabuatan ang Primordial Sacred Land sa mga Devil Cultivator gayong sila ay isang matuwid na Sacred Land sa lahat ng oras. Ganito rin sa mga Devil Cultivator. Ang Wicked Tribe at ang Darkness Sacred Land ay mga taong mayabang at arrogant. Bakit handang patnubayan ni Nahora at Gren si Baldwin? May katuturan na ang lahat ngayon. Umiling si Severin at sumimangot. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na mag-isip pa. Ang mga sinag ng liwanag ay paparating sa kanya. Nabigo ang pag-atake ni Mona na pigilan sila. Ang mga palad ay nadurog at naging tubig muli at nahulog pabalik sa karagatan. Sa pagtingin sa mga sinag ng liwanag, gumawa si Severin ng desisyon at tinapik ang Green Emperor Pagoda. Agad na sumugod ang mana sa kanyang inner world sa pagoda upang lumikha ng maraming banal na kadena ng kaayusan. Ang mga banal na kadena ng kaayusan ay daan-daang talampakan ang haba. Naglalabas ang mga ito ng nakakatakot na kapangyarihan ng mga patakaran, tulad ng isang matayog na langit at lupa. Ang mga banal na kadena ng kaayusan ay lumipad patungo sa mga papasok na sinag ng liwanag at bumangga sa mga ito. Sa pagkakataong ito, pinigilan ng mga banal na kadena ng kaayusan ang mga sinag ng liwanag. Ang natitirang lakas ng sinag ng liwanag ay nanatiling hindi natitinag, pinuputol ang nakapalibot na espasyo upang ipakita ang mga elemento. Dahil alam nilang natigil ang mga sinag ng liwanag, sabay na bumantong hininga sina Heath at Mona. Tiyak na nagbigay sa kanila ng matinding pressure ang Anstora. Bagamat hindi si Baldwin ang tunay na Anstora kundi isang clone lamang, ang aura na inilalabas ng Wendigo ay nakakatakot kaya pareho silang nahihirapang huminga. Nagyelo rin ang mana sa kanilang mga katawan. Tuwang-tuwa si Severin. Ang sandatang gawa sa bangkay ng Wendigo ay malakas ngunit ang Green Emperor Pagoda ay isang celestial weapon. Ito rin ang sandatang nakatulong sa Green Emperor na maging isang celestial at mayroong aura ng Green Emperor dito. Samantala, natalo ang Anstora sa laban-laban sa Green Emperor. Dahil sa kaisipang iyon, lalong tumaas ang kumpiyansa ni Severin. Gamit ang Green Emperor Pagoda upang protektahan ang kanyang sarili, kinontrol niya ang maraming banal na kadena ng kaayusan upang salakayin ang Wendigo. Mahusay niyang nakontrol ang mga banal na kadena ng kaayusan na lalong nagpalakas sa pag-atake. Ang mga banal na kadena ng kaayusan ay kumilos na parang latigo at hinampas ang bangkay ng Wendigo. Napakabilis ng bilis kaya hindi nakareact si Baldwin. Tinamaan ng kadena ang mga buto ng Wendigo, na nagpaputok ng apoy. Ang marahas na kapangyarihan ng mga patakaran ay sumire sa buto. Si Baldwin, na nagtatago sa itim na ambon, ay nagalit nang makita niya ito. Alam niyang ang Wendigo ay kasing lakas ng isang level 5 protective divine weapon ngunit hindi ito sapat na malakas kung ihahambing sa Green Emperor Pagoda. Bukod pa rito, ang Wendigo ay hindi kontrolado ng kanyang tunay na katawan kaya mas mahina ang kapangyarihan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang bangkay ng Wendigo ay nasugatan at nabugbog. Ang mga puting buto ay nabasag. Kumikirot ang puso ni Baldwin. Umungol siya sa galit. Severin, sumusumpa ako na papatayin kita. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang kamay at pumirma. Lumaki ang pulang sibat at lumikha ng isang sinag ng sibat na gawa sa mga tuntunin ng pagkawasak. Ang sinag ng sibat ay may aura na kasang-ganda ng bundok. Nagbago ang ekspresyon ni Heath at Mona. Mabilis nilang inilabas ang kanilang pandepensang sandata at naglagay ng pananggalang na kalasag. Ang dugo at enerhiya ni Severin ay pumutok sa kalangitan na parang usok na parang lobo, na bumubuo ng baluti na kulay dugo na bumabalot sa kanyang katawan sa isang iglap. Kasabay nito, ang kanyang figure ay puno ng lakas ng espada, habang ang nag-aalab na pamamahala ng espada ay dumadaloy sa kanya at nagtagpo sa loob ng Oculus Blade. Ang enerhiya ay nagsanib puwersa sa isang kakilakilabot na sinag ng espada na pumupunit sa hangin. Habang lumalabas ang enerhiya ng espada, isang malamig na kislap ang lumaganap sa paligid.
Ang nakapalibot na lugar ay tila nagbago, na may mga patakarang gumuguho habang ang mga sinag ng ilaw ay magkakaugnay. Ang sinag ng sibat ay hamina, hindi nakayanan ang lahat at sumabog sa isang ulan ng mga espiritual na piraso na pumuno sa kalangitan. Sa kabaligtaran, ang maringal na sinag ng espada ay nagpatuloy sa kanyang landas, ang puwersa nito ay bumababa kay Baldwin na nakatayo sa gitna ng umiikot na itim na hamog. Pagkatapos, ang Wendigo sa harap ni Baldwin ay nahati sa kalahati. Ang Green Emperor Pagoda ay sumulong, bumagsak kay Baldwin na may bigat na parang isang bundok. Ang pagbagsak ay naging sanhi ng pag-urong ng tindig ni Baldwin, at ang madilim na enerhiya ay nagsimulang maglaho na parang nasunog ng sikat ng araw. Arg! Nababalot ng mga patong-patong ng itim na enerhiya, ang kalansay ni Baldwin ay nalantad habang ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay nagsimulang hamina. Severin! Tinamaan ng husto ang lakas ni Baldwin, at hindi na siya nang ahas na lumaban pa. Umungol siya ng malamig at nakamamatay. Babalik ang araw na babayaran mo ito. Naglaho si Baldwin sa isang lambong ng itim na hamog at naglaho sa hanging ito. Sa sandaling iyon, si Severin, na kanina ay pinapalakas ng sigla ng labanan, ay biglang nahirapang huminga, naghahabol ng hininga habang pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Malapit na iyon, bulong ni Severin sa sarili habang patuloy na kumakabog ang puso niya dahil sa takot. Kahit na isa lamang siyang clone, napatunayan ni Baldwin na siya ay napakalakas, na naaayon sa reputasyon ng Anstora na dating nakipaglaban sa Green Emperor. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng teknik sa kanyang arsenal mula sa Oculus Blade hanggang sa Green Emperor Pagoda, nakakuha si Severin ng panandaliang kalamangan. Kung gusto niyang tunay na madaig si Baldwin, maaaring kailanganin niyang ilabas ang kanyang Invincible Domain at gamitin ang Space-Time Path upang wakasan ito ng tuluyan. Bagamat ginawa siyang invincible ng domain, limitado pa rin ang laki nito. Ang paggamit nito sa malapitang labanan ay magiging lubhang mapanganib. Habang umaatres si Baldwin, matagumpay na pinangunahan ni Heath ang mga puwersang nagtatanggol upang itulak ang mga pag-atake sa Eastern Sea Dragon Palace. Si Gren na lang ang natitira sa sitwasyong iyon. Natagpuan ni Gren ang kanyang sarili na hindi nasisiyahan sa pangyayari. Bagamat hindi pa rin gumagaling ang mga pinsala ni Adrian, ang Emerald Blade na kanyang ginamit ay isang kakilakilabot na level 3 protective divine weapon na nagpapawalang bisa sa anumang kalamangan na maaaring hanapin ni Gren. Ang pagtakas ni Baldwin ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon, na nagdulot ng medyo masungit na sumpa mula kay Gren. Dahil wala siyang magawa, napilitan siyang umatras habang nilalabanan ang anumang pag-atake. Napansin ni Adrian ang nanghihinang determinasyon ni Gren at hinayaan na lamang ang laban. Dahil alam niyang hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang mga pinsala, alam niyang isang kalokohan ang pagtaya sa kanyang buhay para lang subukang patayin si Gren. Dahil natalo na ang mga demonyo at umatras na si Baldwin, walang saysay ang pagpapahaba ng labanan. Gaya ng inaasahan, sinamantala ni Gren ang pagkakataon at mabilis na binuksan ang espasyo para makatakas. Napabuntong hininga si Adrian ng maluwag at mabilis na bumalik sa kampo. Napansin ni Severin ang maputlang ekspresyon ni Adrian at nag-aalalang nagtanong. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi naman seryoso. Sabi ni Adrian, binabaliwala ang sugat. Umatras tayo sa palasyo at iwasang makakuha ng anumang hindi kanais-nais na atensyon. Ang enerhiyang nalikha ng labanan ay mararamdaman mula sa ilang libong milya ang layo. Hinulaan ni Adrian na ang kaguluhan ay maaaring nakapagpa-alerto sa maraming kalahating immortal na nagkukubli sa dilim. Kung ang mga kayamanan sa loob ng palasyo ay hindi nababantayan ng masyadong matagal, may posibilidad na samantalahin ng ilang partido ang sandali para sa kanilang kalamangan, kaya magreresulta sa karagdagang sakit ng ulo para sa kanilang lahat. Ilang libong milya ang layo, ang kalangitan sa Thunderlight ay nababalot ng maitim na ulap at pumutok na kidlat. Nanlaki ang mga mata ng leon na may 9 na ulo habang nakatingin sa buong larangan ng digmaan sa Eastern Sea ng may takot. Nang mawala si Gren sa malayo ay saka lamang lumingon ang leon sa gwapong binata sa tabi niya at sinabi ng may pagnguya. Kaya, Ninetail, mukhang mali ang hula mo. Nakatayo sa tabi niya si Trey, nakasuot ng pilak na baluti na parang isang mandirigmang nakabitin sa ere. Hindi ko kailanman inakala na si Baldwin pala ay clone ng Anstora.
Ang katotohanan na ang isang level 6 Supreme Paragon tulad ni Severin ay kayang magdulot ng ganitong pinsala kay Baldwin ay talagang nakakakilabot. Bulong ni Trey sa kawalan ng paniniwala habang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang imahe ng pagsalakay ni Severin. Habang nag-uusap ang dalawang iyon, ang fox na may siyam na buntot, na naganyong isang gwapong binata na nakasuot ng berdeng roba, ay ngumiti ng may pag-aalinlangan. Minaliit niya si Severin, at lumabas na ang kahangahangang lakas ni Severin ay nagmula sa pagmamana ng mga turo ng Green Emperor. Ang Green Emperor Pagoda ay nag-iwan sa tatlong Monsteroid King na natulala. Ang pangalan ng Green Emperor ay may impluensya sa Blue Realm, at ang Pagoda, isang labi ng kanyang kaliwanagan, ay lubos na hinahangad. Sa kasamaang palad, ilang panahon na ang lumipas at wala pang sino man ang umaangkin nito. Ang mga immortal na sandatang ito ay may kamalayan at naghahanap ng mga karapat-dapat na humawak, na nakakagulat dahil lumitaw ito sa pag-aari ni Severin. Pagkatapos ng malalim na paghinga, ang fox na may siyam na buntot ay humarap sa tumatakas na anyo ni Gren. Seryoso ang kanyang tono habang nagsasalita. Para sa akin, si Severin lamang ang maaaring magkamit ng immortalidad sa gininto ang panahong ito. Humajejek si Trey at hinaplos ang kanyang balbas. Hindi ka ba nagduda sa kakayahan ni Severin kanina? Ano ang nagpabago sa isip mo? Naalala niya kung gaano katiyak ang sorrow sa pagkamatay ni Severin sa mga kamay ni Baldwin. Ang resulta ay nagsalita para sa sarili nito, kung saan napilitan si Baldwin na tumakas at si Severin ay lalong lumakas. Ang panunokso ni Trey ay nag-iwan sa sorrow ng isang malungkot na ngiti. Huwag sana kayong magbiro sa akin. Kung si Severin ang may hawak ng Green Emperor Pagoda, malamang na siya ang inapo o disipulo ng Green Emperor. Ang Unstora ba ang aakyat o hindi? Ang mga implikasyon ay kakilakilabot, dahil ang pag-akyat ng Unstora ay maaaring magdulot ng kapahamakan para kay Blue Realm. Noong nakaraan, ang Unstora ay nakatakas minsan, na naging sanhi ng panginginig ng mundo pagkatapos makalabas sa hangganan. Kalaunan, lumaban siya at nakapatay ng mahigit 100 ng kalahating immortal, hanggang sa wakas ay isa sa mga dakilang pamilya ng East Plane ang nakalikha ng isang immortal na sapat ang lakas upang muling isara ang Unstora. Kung mauulit ang kasaysayan, mayroong lahat ng posibilidad na ang Blue Realm ay mahulog sa isang estado ng hindi na mababagong kapahamakan. Ang siyam na ulong leon ay humakbang sa ilang mga ulap at umugang sa isang dumadagandong na boses. Maglakbay tayo patungong Midland bukas at kunin ang mga Monsteroid ni Thunderlight bilang mga kalahating immortal. Simula nang mamatay si Darius, ang mga Monsteroid ay nasa bingit ng pagkawasak sa Thunderlight. Alam ng leon na ang kakulangan ng malalakas na kakampi ay halos magreresulta sa isang kapalaran na katulad ng sa mga Dragonoid. Tumanggaw ng tame time si Trey upang ipahayag ang kanyang pagsang-ayon sa leon. Isang napakatalinong pangangatwiran. Panahon na para mag-isip ng estratehiya para sa Thunderlight. Dahil sa talentong ipinakita ni Severin, wala nang mas sisirap pa sa kasalukuyan para makipag-alyansa sa kanya. Sa kabaligtaran, umiling ang Sorrow at itinaas ang kamay para pigilan sila. Pasensya na, mga kaibigan. Sa halip na bigyan ng labis na diin ang isang taong malakas na, marahil ay mas makabubuting palakasin muna natin ang ating posisyon. Ang iba pang mga sinaunang pamilya ng East Plane ay nagmamasid pa rin sa sitwasyon, kaya walang dahilan para mag-alala ng ganito ang maliliit na isdang tulad natin. Parehong tahimik na nag-isip sina Trey at ang leon at sumang-ayon sa sinabi ng Sorrow. Kung ganoon, maghihintay na lang tayo ng panahon. Matatagpuan libu-libong milya ang layo mula sa Eastern Sea ang East Plane, isang lugar na mayaman sa espiritual na enerhiya. Ang heolohiya roon ay binubuo ng matatayog na taluktok, at ang kalangitan ay puno ng espiritual na liwanag. Sa kailaliman ng East Plane ay matatagpuan ang lupang ninuno ng mga Menzi, at si Laskan, ang kanilang pang-11 ninuno at ang natitirang kalahating immortal, ay tumangala sa kakaibang kulay ng kalangitan. Ang enerhiya mula sa kalahating immortal na labanan ng Eastern Sea ay naobserbahan ilang 10,000 milya ang layo, at naramdaman niya ang pagbagsak ng mga patakaran kahit na napakalayo niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang Waterlight Art upang obserbahan ang labanan. Nang masaksihan niya ang pagtawag ni Baldwin sa Wendigo, agad na nakilala ni Laskan kung sino ito. Isang kislap sa mga mata ang kumislap habang bumubulong siya.
Maging ang mga Anstora ay nais ding makipagkompetensya para sa isang lugar sa Golden Age na ito. Nakaramdam si Laskan ng matinding pagkabalisa. Napakahalaga ng pag-iingat sa mga bagay na may kinalaman sa Anstora, dahil maraming pagkakamali ang nagawa ng nilalang na iyon sa bawat panahon. Gayunpaman, nang ilabas ni Severin ang Green Emperor Pagoda, biglang napatalon si Laskan mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang napasigaw siya sa kawalan ng paniniwala. Hindi ito maaaring mangyari. Bakit hindi dinala ng Green Emperor ang pagoda noong naging immortal siya? Bakit nasa Blue Realm ang bagay na ito? Ang 8 sinaunang aristokratang pamilya ay umiral matapos silang makipagsanib puwersa sa Green Emperor at matagumpay na itaboy ang mababangas na hayop. Ang mga ninuno ng mga Menzi ay nagsimula bilang bantay ng Green Emperor. Kalaunan, sila ay naging kalahiting immortal na nagawang maiwasan ang pagbabago ng panahon at kalaunan ay naging mga immortal. Kung ikukumpara sa mga tagapagtatag ng Nine Sacred Land, ang mga ancestor ng 8 pangunahing pamilya ay patuloy pa ring nakikipag-ugnayan pagkatapos umakyat sa Celestial Realm. Gayunpaman, ang komunikasyon na iyon ay biglang natigil 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng 8 pangunahing pamilya ay nakaranas ng parehong problema. Ang kanilang mga ninuno na umakyat 30,000 taon na ang nakalilipas ay hindi na makontak. Bilang isang kalahating immortal, naisip ni Laskan na maaaring may problema rin sa Celestial Realm. Marahil ang mga ninuno na umakyat sa Celestial Realm ay namatay na lahat. Gayunpaman, ang mga paniwala na iyon ay pawang mga haka-haka lamang na magpapataas lamang ng pag-aalala ng isang tao maliban kung ang isang tao ay umakyat at makita mismo ang nangyari. Gayunpaman, ang tanawin ng Green Emperor Pagoda ay parang isang kislap mula sa asol para kay Laskan. Maraming mga kaisipan ang kumislap sa kanyang isipan. May nagaganap na pagbabago sa kaharian ng langit, at ito ay isang napakalaking pagbabago. Dahil sa realisasyong ito, namutla ang mukha ni Laskan, at bigla niyang naramdaman na parang may mga nakatagong kamay na nagmamanipula sa sitwasyon mula sa dilim. Sa sandaling iyon, nararamdaman ng mga puwersa ng East Plain ang resulta ng labanan sa Eastern Sea. Doon sa lupang ninuno ng mga Burke, ang kanilang kalahating immortal na si Jero ay gulat na gulat sa kanyang naramdaman. Matapos bawiin ang kanyang banal na pandama, bumulong siya ng may magkahalong emosyon. Iyon ba ang Green Emperor Pagoda at ang clone ng Anstora? Isang pagbabago ng paradigm ang nangyayari sa Blue Realm. Si Jero ay kalahating immortal ng mga Burke sa loob ng 20,000 taon at sa gayon ay alam ang maraming sikreto tungkol sa sinaunang panahon. Alam niya na kapag nakatakas ang Anstora, si Severin, na sinasabing inapo ng Green Emperor, ang unang magpapasa ng bigat. Darating ang Anstora para sa mga inapo ng dating nasasakupan ng Green Emperor. Ang pag-iisip lamang tungkol sa senaryong iyon ay sapat na upang magpang-inag sa gulugad ni Jero. Maraming iba pang kalahating immortal mula sa ibang mga pamilya ang nanlumo matapos masaksihan ang nangyari sa Eastern Sea. Alam nila na ang Blue Realm ay sumasailalim sa isang pagbabago. Daan-daang puwersa ang maglalaban-laban para sa kapangyarihan sa Golden Age, at maging ang Anstora ay hindi mapigil ang sumali sa kasiyahan. Si Laskan at iba pang kalahating immortal na nabuhay ng hindi mabilang na taon ay malalim na nag-iisip sa sandaling iyon, at marami na ang nagsimula ng magplano ng kanilang susunod na hakbang. Hindi alam ni na Severin at ng iba pa ang pagkabigla na tumama sa East Plain. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng matuklasan nilang hindi naman nakamamatay ang mga pinsala ni Adrian. Inilingon ni Severin si Calvert at sinabing, "Magaling ang ginawa mo, Calvert." Tuwang-tuwa si Calvert nang marinig iyon, ngunit higit sa lahat, hanga pa rin siya kay Severin. Taglay niya mismo ang kahanga-hangang kapangyarihang lumaban ni Severin, isang kapangyarihang nagpapayuko kahit sa isang level 9 Supreme Paragon tulad ni Baldwin sa kahihiyan. Si Calvert, bilang kababalaghan ng mga Dragonoid, ay alam na laging may mas malaking puwang na maaaring tulayin habang mas mataas ang natamo ng isang cultivator. Pagdating sa mga Royal Paragon, halimbawa, imposible para sa isang taong nasa level 4 na talunin ang isang level 9 na kalaban. Mas magiging mahirap pa para sa mga Supreme Paragon na nakaintindi sa mga panuntunan ng langit at lupa, pinino ang kanilang mga katawan, at humubog ng kanilang sariling landas. Total, ang mga puwang sa pagitan ng bawat yugto ng isang antas ay pinaghihiwalay ng isang malaking bangin.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Calvert na ang pagkamatay ng kanyang panganay na kapatid na si Drake sa kamay ni Severin ay hindi na kasing hirap tanggapin gaya ng dati. Ang kawalan ng talo ni Severin laban sa mga kalaban na may katulad na antas ay isang pangyayari na hindi pa umiiral noong sinaunang panahon. Napuno ng paghanga si Calvert kay Severin. Itinaas niya ang mga kamay bilang pagsaludo at sinabing, "Salamat sa iyong tulong. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay ninakaw na ng magnanakaw ang lahat ng bagay sa silid-yaman ng aming palasyo." Pagkatapos ay sinulyapan niya ang sirang palasyo sa ilalim ng dagat at lumangoy pababa. Pagdating sa palasyo, nakita niya ang mga bangkay ng mga sundalong hipon, mga heneral ng alimango, mga dalagang tulya, at ang punong ministro ng pagong. Kumulo ang kanyang galit sa pinangyarihan, at mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamao habang ang isang walang kapantay na pag-agos ng galit laban sa mga Devil Cultivator ay nagsimulang magugat sa kanyang puso. "Hindi ko sila papayagan sa mundong ito." Malakas siyang nagmura. Di nagtagal, kinuha niya ang isang hugis dragon na susi na nagliliwanag ng gininto ang liwanag, isa ito sa 3 susi sa silid-yaman ng palasyo. Kinuha ni Calvert ang susi at agad na itinaas ang kanyang kamay upang selyuhan. Ang hugis dragon na susi ay lumutang sa harap niya, na nagdulot ng malabong liwanag. Ang natitirang 2 susi ay tila nagtagpo sa isa't isa at nagningning bilang tugon. Agad na ginamit ni Severin at ng iba pa ang kanilang banal na pandama upang mahanap ang 2 susi, na natagpuan sa mga patay na disipulo ng Primordial Sacred Land. Dahil alam niyang wala na siyang kontrol sa susi, binitawan ni Calvert ang kanyang pagkakahawak dito. Di nagtagal, sumama ito sa 2 pa at lumutang sa harap ni Severin. Matapos pagmasdan ang mga susi, mahinahong sinabi ni Severin, "Pakiusap, gabayan ninyo ako." Tumanggaw si Calvert. Hindi siya masyadong nag-isip at agad na dinala si Severin at ang iba pa sa silid ng kayamanan, na sumasakop sa isang napakalaking lugar. Gayunpaman, mula sa labas, ito ay mukhang isang maliit na palasyong kristal na napapalibutan ng mga patong-patong ng marilag at kakilakilabot na mga porma sayon. Mahirap itong bawiin kahit para sa isang kalahating immortal, lalo na't ang silid ng kayamanan ay pinatibay ng mga panuntunan ng langit at lupa. Hindi sapat ang brutal na puwersa lamang. Pagdating sa harap ng porma sayon, sumulyap si Calvert kay Severin at nakita ang pagkamangha sa mga mata ng huli. Tinaasan niya ang isang kilay at sinabing, "Ang silid-yaman na ito ay nilikha ng aming dating tunay na immortal. Ito ay isang banal na kayamanan na maihahambing sa isang protective divine weapon. Hindi mo madalas makita ang mga ganitong bagay." Tumanggaw si Severin ng nakangiti. Sinulyapan niya ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng silid-yaman at nalaman niyang gawa ito sa metal na euro, isa sa 10 banal na metal, lumi gold, isang banal na ginto, at ilan pang kayamanan. Nakaukit dito ang mga porma sayon na hindi niya makilala, at ang sapilitang pagbukas ng pinto ay maaaring aksidenteng magdulot ng mekanismo ng pagsira nito. Nalulunod si Calvert sa pagmamalaki ng makatanggap ng papuri mula sa isang taong kasing lakas ni Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay, hiniwa ang kanyang daliri, pagkatapos ay tumulo ng isang patak ng dugo sa bawat isa sa 3 susi. Matapos tumagos ang kanyang dugo at asensya sa susi, isang maliwanag na liwanag ang lumabas at agad na tumagos sa porma sayon na nagbabantay sa silid-yaman. Sa isang malutong na pagklik, agad na nawala ang kumikinang na porma sayon, at sa wakas ay bumukas ang pinto ng silid-yaman. Nang bumukas ang pinto, tumabi si Calvert at magalang silang pinapasok. "Severin, Adrian, pakiusap," mangyaring pumasok. Naunang pumasok si Severin sa silid. Habang tumatawid siya sa pintuan, napakaraming ilaw ang bumungad sa kanya. Kumikislap ang mga parang perlas na kislap dito at doon, at ang hangin ay nagdadala ng mabangong amoy ng hindi mabilang na sangkap ng alkemiya. Isang bagzo ng lilang ambon ang pumailan lang mula sa silid ng kayamanan, at ang maringgaw nitong liwanag ay nagliwanag sa bawat sulok. Sa itaas niya, mga ikot mula sa parehong ambon na pinagtagpi-tagpi ng mga pagsabog ng enerhiya ng langit at lupa, habang ang mga sinag ng liwanag ay sumasayaw sa gitna ng isang malikmata ng mga hindi pangkaraniwang penomeno. Samantala, hindi mabilang na banal na bakal at pinong ginto ang nakakalat, kasama ang mismong sahig na gawa sa libu-libong taong gulang na espiritual na jade. Ganyan karangyan ang lugar.
Napasinghap sina Heath at Mona sa pagkamangha habang pumapasok sila, sabay bulalas. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit sinasabi ng lahat na mayaman ang mga Dragonoid. Hindi lang ito basta mayaman. Higit pa ito sa mayaman. Kahit na handa na sila sa sitwasyon, ang tanawing nasa harap nila ay nakaagaw pa rin ng kanilang pansin. Ang ganitong antas ng karangyaan ay higit pa sa silid yaman ng Grandi Uno Sacred Land. Ang banal na bakal at banal na ginto, na parehong hinahangad ng mga Royal Paragon, ay nakatambak na parang tambakan ng basura. Nang makabawi si Severin sa kanyang kahinahunan, lumingon siya at sinabing, "Kunin mo ang anumang sa tingin mo ay makakatulong sa iyo. Ang natitirang mga banal na mineral ay isusuko sa sekta." Pagkatapos ay mabilis siyang sumulong at sumisid ng mas malalim sa pinakaloob ng silid ng kayamanan. Hindi sapat ang mga banal na mineral para makuha ang kanyang atensyon. Naglakad si Severin sa mga pasilyo at patuloy na pinanatili ang kanyang banal na pandaman na aktibo. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng ilang mga halamang gamot na naglalabas ng maliwanag na liwanag ng mga patakaran. Naakit ang kanyang atensyon sa 3 piraso na kasing laki ng palad na kulay puti at may kaunting pagkakahawig sa mga dragon. Hindi ba't ito ang 9th grade dragon grass, na matagal nang inaakalang wala na? Nanlaki ang mga mata ni Severin habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ayon sa alamat, ang dragon grass na nadungisan ng dugo ng mga tunay na dragon ay maaaring gamitin ng mga nagsasagawa nito upang palakasin ang kanilang pisikal na anyo. Isa ito sa mga pinakabihirang kayamanan, dahil mayroon itong mahimalang epekto sa pisikal na sigla ng isang tao. Gayunpaman, sa paglipas ng mga panahon, kakaunti, kung mayroon man, ang mga tunay na dragon ang nakapagangat sa immortalidad. Ang isang hindi inaasahang bunga ay ang unti-unting paglaho sa dilim ng dragon grass. Ang hindi inaasahang presensya nito sa koleksyon ng mga Dragonoid ay isang malaking sorpresa para kay Severin. Dahil na perpekto ang kanyang solar spirit, ang pagkamit ng tunay na immortalidad ay makakamit lamang kung pipinuhin niya ang kanyang pisikal na katawan at mana. Bagamat ang kanyang pangangatawan sa ngayon ay kasing lakas ng banal na baluti, malayo pa rin ito para maabot ang uri ng pangangatawan na ipinapakita ng isang immortal. Para sa mga tunay na immortal, ang mga nagbabagong buhay na paa at pagkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng isang patak ng dugo ay mga simpleng gawain lamang. Ang kanilang pisikal na lakas ay higit pa sa pangunawa ng mortal, at ang isang patak lamang ng kanilang dugo ay maaaring gamitin upang lumikha ng mga dekalidad na tableta. Kahit isang patak ng kanilang ihi ay maaaring gawing immune ang isang mortal sa lahat ng sakit. Ang pagperpekto ng pisikal na katawan ng isang tao ay nagdulot ng isang hamon na mas mahirap kaysa sa pagmaster ng mana at solar spirit. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming kalahating immortal sa Blue Realm ang nabigo kahit nakasing lakas sila ni Nahora at Darius. Total, ang mga individual na iyon ay mayroon lamang perpektong mana at solar spirit. Ang kanilang pisikal na anyo ay hindi pa umaabot sa antas ng isang immortal. Ang unang focus ni Severin ay ang Supreme One na Sutra. Kalaunan, nagawa niyang likhain ang kanyang panloob na mundo at maunawaan ang mga patakaran ng langit at lupa. Gayunpaman, ang pagperpekto ng kanyang mana ay nangangailangan ng malawak na mapagkukunan, at ang kanyang panloob na mundo ay sumasaklaw lamang ng 10,000 milya, isang maliit na bahagi ng laki ni Blue Realm. Naisip ni Severin na balang araw ay lalawak ang kanyang panloob na mundo sa isang malawak na domain na maaaring gawing walang halaga kahit ang mga tunay na immortal. Gayunpaman, alam niya na ang paglalakbay upang makamit iyon ay magiging mahaba at mahirap, kaya mas mahalaga para sa kanya na magtuon sa pagpapatibay ng kanyang pisikal na katawan.